Hi, good day. Today I'm going to discuss the module 3 or yung day 3 natin. Our lesson title is Sources of Risk. At the end of this module, the student should be able to know the sources of risk that can generate threat or of losses or obstacles. So now, ano nga ba yung mga sources of risk or yung mga pinanggagalingan ng mga risk? So first one is uncertainty in financial markets. So, one consideration that managers should take into the conduct of the business is the uncertainty in the financial market. Manager must be vigilant enough in determining those uncertainties that could give more impact in the entirety of the business. Okay, like for example, yung mga manager kasi, they really need to know or they need to be vigilant talaga sa mga iba't ibang bagay na pwedeng mangyari na hindi natin inaasahan sa isang company. Kasi puwedeng bumaba yung mga stocks or bumaba yung value sa market, and it can lead to pagkalugi ng isang company. So, kaya kailangan bilang isang manager marami kang mga other way para at least mas ma-boost pa yung business mo. So, next one is yung threat from project failures, ayan. So, another source of risk, that could hamper the success of the tourism and hospitality business is the threat usually embedded in the project. As a manager, you cannot just avoid the threat, you have to deal with it. Kagaya ng pinag-aralan natin last time, 'di ba, yung mga threat kasi is uncontrollable. So meaning hindi natin siya kayang makontrol. Kung darating at darating 'yan kahit hindi natin, ine-expect or kahit hindi natin gusto. Yun nga lang, bilang isang manager, you should learn how to deal with it. Kailangan mo siyang mapaghandaan or else kailangan magawan mo siya ng paraan kapagka nangyari siya. So, meron kasing mga hindi inaasahan na like for example, meron kang isang project sa isang business mo and bigla 'tong nag-failed dahil hindi tama yung mga procedures or yung pinakaplano na ginawa ninyo. Kaya very important na pinag-aaralan talaga yung mga bawat procedure na kailangan nating gawin for our business. But again, sabi nga natin, there are some other threat na uncontrollable talaga. Kaya ang kailangan lang din nating gawin diyan is we need to deal with it. Dapat kapagka nangyari yung mga negative na bagay, alam natin yung mga other plan natin or plan B kumbaga na tinatawag natin para ma-conquer natin yung mga threat na nangyari. And then next one is legal liabilities. Risk management in tourism and hospitality industry is a two-way process. First one is yung safety ng guests natin and our employees. And number two is protection ng business operation natin. Marami kasi mga pangyayari sa tourism and hospitality industry na again hindi natin inaasahan. But ang pinaka-importante dyan is syempre yung safety ng guest natin tsaka employee. Kasi pwede itong makaapekto sa image ng ating business. Like for example, may customer na nag-complain, hindi naman puwedeng makipagsabayan tayo sa customer na nagko-complain at awayin din natin. Hindi puwede 'yun kasi we really need to protect our business operations. And at the same time, hindi rin naman din puwedeng pabayaan natin yung nagko-complain kasi we really need to protect our guests. And hindi rin naman din puwede na basta-basta natin tatanggalin yung mga employees natin. Kasi again, as a business owner, liable tayo sa ating guests and employees and especially like for example, may namatay doon sa business establishment, ayan. Talagang may liabilities ang management or yung pinaka-business when it comes on the legal basis. Kaya dapat lagi nating pag-iingatan yung ating mga guests, yung ating empleyado, para at least maprotektahan din yung image ng ating company. Next one is yung credit risk na tinatawag natin. Is defined by BISORG as the potential that a bank borrower or counterparty will fail to meet its obligation following agreed terms. The effective management of credit risk is a critical component of comprehensive approach to risk management and essential to long-term success of any bank organization. Ito most of the time, sa mga bangko to nangyayari, yung credit risk na tinatawag natin. Yung mga borrower or yung mga nangungutang sa mga bangko via loan, kasi 'di ba may mga different loan tayo na pwede nating ma-avail sa bangko.
Pero depende kasi 'di ba, meron naman yang mga requirements bago ka makautang sa mga bangko. Yun nga lang, merong iba na hindi natin inaasahan na qualified naman sila sa pag-loan, yun nga lang nagfe-failure sila sa pagbayad or hindi inaasahan na yung mga pina-loan natin, pinahiram natin ng pera, hindi sila nakapagbayad on time. So yun yung credit risk na tinatawag natin kasi hindi natin ine-expect na merong ibang mga borrower ng money na hindi sila nakakapagbayad agad-agad. So, isa yon sa ano and it can affect doon sa isang negosyo kasi nga kapagka puro pautang lang, puro labas lang yung pera and yet hindi nagbabayad yung mga pinautang mo, so malaking epekto yon sa isang business especially kapagka sa mga bank organization. Kasi nga puwede silang malugi dahil puro labas yung pera and yet hindi nakakabalik yung pinuhunan nila or pati yung tubo hindi na rin, 'di ba? So, yun yung credit risk na tinatawag natin. Then next one is ayan, yung accident. Accident are reactive while risks are preventive. Yung mga panganib kasi puwede pa natin siyang ma-avoid, 'di ba? Kumbaga puwede pa nating maiwasan, ayan, in a layman terms. Pero yung mga accident is, madalas hindi talaga natin siya inaasahan and magkakaroon lang tayo ng solusyon once na nangyari yung isang aksidente. 'Di ba? Kasi meron naman talagang mga accident na hindi talaga natin maiiwasan, hindi natin, ine-expect and dapat talagang ano, yung mga manager or yung the management itself is, talagang tutukan nila yung mga ganitong bagay. Sabi nga dito, to emphasize the management risk is preventive as it would like to limit the occurrence of accidents. So, pero yung mga aksidente na yan puwede pa rin naman din siyang maiwasan as much as possible kapagka talagang mag-iingat tayo 'no. Kapag paplanuhin talaga natin ng maayos and babantayan talaga natin ng maayos yung operations natin. And then next one is natural cause or disaster na tinatawag, ayan. These are caused by natural movement of the earth, volcanic eruptions, and water-related disaster. Proper planning is recommended. A business must be prepared before something happen. Ito yung mga natural disaster, yung mga bagyo, pagputok ng bulkan, mga earthquake, talaga naman unpredictable madalas. Yung bagyo puwede pang ma-predict, pero yung mga volcanic eruptions, lindol, madalas talaga unpredictable, 'di ba? So eto, mangyayari at mangyayari talaga siya kahit sa ayaw at sa gusto mo kasi nga natural ano 'to, ah, natural cause, 'no? But kung alam natin kung ang negosyo natin ay malapit sa ilog, dapat makapag-isip na tayo ng mga plan A, plan B natin para, ready tayo whatever happen. Hindi man natin siya, mapipigilan, darating at darating 'yan, pero ang kagandahan do'n ready tayo. Kagaya nga 'di ba kapagka malapit na magbagyo, kung mapapansin ninyo sa mga news, sinasabi dun lagi na yung mga volunteer, yung mga nasa barangay, nasa munisipyo, nagre-ready na sila sa paparating na bagyo, nire-ready na nila yung mga boat pang-rescue nila. So ganun din yun, kumbaga hindi mo mapipigilan, darating at darating yang bagyo na yan. Kung ang bulkan gustong pumutok niyan, puputok at puputok yan, hindi mo siya mapipigilan. Pero one thing lang na magagawa natin is makapag-ready tayo para whatever happen, pumutok man ang bulkan, bumagyo man, bumaha man, ready tayo as much as possible. Para at least hindi rin sobrang malugi yung business natin. Kasi what will happen kapagka nangyari yan ta's hindi tayo ready? There is a possibility na masarado yung negosyo kasi malugi, masira ang property, at the same time masira ang mga tools and equipment and kung ano-ano pang mga bagay-bagay doon sa loob ng business mo. And the next one is deliberate attack from adversary. Ito yung mga terrorism, ayan, has become one of the more and more active and threatening calamities that affect the international community. He concluded that terrorists avoid the terrorist areas where terrorist event occurred. Ayan. So dito, dapat ready rin tayo sa mga ganitong pangyayari, no? Although, eto namang mga ganitong terrorism, eh, hindi naman siya madalas based on our experience, no, hindi naman siya masyadong nangyayari here in ano, NCR. Eto yan yung sa mga Mindanao area, no, sa part na yan. So, dapat lagi rin tayong ready sa mga ganyan kasi it can affect din sa business natin once na nasira yung
establishment natin, pwede rin talaga tayo malugi at the worst case scenario, magsara. And the next one is event of uncertain or unpredictable root cause. Certain aspect of many of the risk management standard have come under criticism for having no measurable improvement on risk, whether the confidence in estimates and decision seems to increase. Okay, eto yung mga iba't ibang bagay or mga pangyayari na nangyayari sa isang negosyo or sa tourism and hospitality industry na mga hindi natin inaasahan. Like for example, yung mga negative comment from our customers. Pero plus, yung mga negative comment naman for our customers, kaya naman natin siya kahit papaano na i-prevent by giving quality service. Yun nga lang, hindi lahat ng customer is madaling i-please. There are some other customers na mahirap talaga silang i-please. Kaya dapat lagi tayong ready sa kung ano man yung pwedeng mangyari, no? So anyway, so that's all for our discussion for today. If you have other question, we will discuss on our face-to-face class. Thank you so much. Bye.